Si Picoin, ang matagal na nating sinusubaybayan ay sumabog po pataas ng 9% at ang dahilan ay isa pong napakalaking breakthrough sa loob ng kanilang ecosystem. At yan po ay ang PiApp Studio. Pero teka, ito na nga ba ang simula ng pagbabalik ni Picoin sa spotlight o isang short-term hype lang ito? Dito po sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang lahat ng detalye sa likod ng biglaang pag-akyat ng presyo ni Pi. Kung gaano po kalaki ang epekto ng kanilang bagong AI-powered tool at kung ano po ang mga dapat pa nilang gawin para tuluyang mabalik sa top level ang kanilang project. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang PiApp Studio at bakit po ito isang malaking balita? Nito pong July 10, sa celebration po ng Pi Today ay inilaunch ng Pi Network team ang tinatawag po nilang PiApp Studio. Isa po itong makabagong no-code platform. Ibig sabihin ay kahit hindi ka programmer ay makakagawa ka ng sarili mong decentralized application or DApp. At tanong ay paano? Simple lamang po ang sagot dyan. Gamit po ang artificial intelligence, magta-type ka lamang po ng prompts o mga instructions. At ang AI na po ang bahala sa back-end code. Parang magic. Dahil dito, halos kahit sino ay may pagkakataon ng maging app creator sa Pi Network ecosystem. At ito po ang nakakagulat. Sa loob lamang po ng 2 linggo or 2 weeks, mahigit 12,000 na apps ang naisubmit sa PiApp Studio. Kaya grabe, ang tindi po niyan. 12,000 na apps kaagad. Ayon po kay Dr. Alcoin, isang kilalang pioneer, kung kalahati lang sa mga DApp na ito ang gumana at maaprubahan, pwede raw maging pinakamalaking crypto project sa kasaysayan itong si Pi Network. Ngayon ay paano po nakaapekto ito sa presyo ni Picoin? Ayan. Dahil po sa hype at excitement na dala ng App Studio, si Picoin ay biglang tumaas ng 9.5% sa loob lamang ng isang araw. Mula po sa presyo na halos 0.47 ay umakyat po ito sa 0.5147 nitong July 11, 2025. Kung i-convert natin yan sa piso, gamit po ang palitan na $1 is equal to yan po ang palitan natin ngayon. $1 is equal to 56.50 Philippine peso ngayon. At ayan, ang conversion po ng 0.5147 ay nasa mga 29 pesos po yan. 29.08 Philippine peso. Dagdag pa rito ay tumaas rin ang market cap ni Picoin sa halos $3.95 billion. At ang kanyang daily trading volume ay umabot na po ng mahigit $196 million. Ibig pong sabihin ay maraming investors ang muling nagpakita ng interest kay Pi. Ngayon ay sapat na ba ang pag-akyat ng presyo para masabi nating recovery na ito? Ayan. Sa kabila po ng magandang balitang ito ay may mga nagsasabing hindi pa ito sapat para tawaging recovery na ito. Bakit? Kasi kahit tumaas man si Picoin sa nakarang araw, galing pa rin po siya sa halos 2 buwang downtrend. May mga balitang nagsasabing lumalalim pa ang galit at frustrations ng ilang users dahil sa matagal na mainnet launch, kakulangan po ng transparency at problema sa KYC system. Sa totoo lang, ayon po sa ilang analyst, ang presyo ni Picoin ngayon ay 16% na lang ang layo sa kanyang all-time low nito. May nagsasabi pa nga na pwede po itong bumagsak sa 0.40 or baka mas mababa pa na presyo. Ngayon ay ano naman po ang dapat gawin ng PiCore team para mailigtas ang project? Yan, may mga suggestion naman po rito na ibinigay ng isang kilalang pioneer
na si Pi Barter Mall. Ayan, si Pi Barter Mall. At ayon po sa kanya ay kung makumpleto ng Pi Core team kahit dalawa sa 11 hakbang na ito ay pwede pong maibalik ang tiwala ng community. Kaya ayan, meron po siyang ilang mga sinabi rito. Ayan, una ay kailangan daw na maglabas ng malinaw na mainnet launch na timeline. Pangalawa ay magpatupad po ng DAO governance kung saan ang community ang may boses sa direksyon ng project. Pangatlo ay magkaroon po ng token burning at buyback program para bumaba ang presyo. At ayan, ayan, para bumaba po pala ang supply at tumaas ang value. Ayan, apat ay ibalik po ang mining rewards at magbigay ng incentives. Panglima ay mag-launch po ng liquidity pools, staking at saka cross-chain support. At ang panghuli ay, or higit po sa lahat, ay maging transparent tungkol po sa team ownership at ayusin po ang KYC at saka KYB issues. Kapag nagawa nila ito ay may posibilidad na muling lumakas si Picoin sa mga darating na buwan. Yan, ngayon ay ano naman ang sabi ng mga experts sa hinaharap ni Picoin. Ayan. Si Ray Youssef, siya naman po ang CEO ng No1s, ay nagsabi na rin tungkol sa, meron na po siyang linabas na pahayag tungkol po sa kinabukasan ni Pi. Para sa kanya ay hindi po sapat ang hype lamang. Dapat ay may tunay po na aksyon mula sa Pi Core team. Kailangan daw i-transition na itong si Pi Network sa isang fully open mainnet na bukas sa lahat ng mga users. Kapag nangyari ito ay magiging mas madali ang free mining at ito po ang magbibigay daan sa true price discovery. Isa ito sa mga pinaka-importanting bahagi ng paglago ng isang crypto. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, bilang mga Pinoy investor ay dapat natin itong makita bilang isang malaking oportunidad, pero sabayan natin ito ng pag-iingat. Sa kasalukuyan ay marami pong Pinoy pa rin ang bahagi ng Pi Network. Ngunit marami rin ang na-disappoint dahil sa mabagal na progress. Kung magpapatuloy po ang development ng Pi App Studio at maglabas ng konkretong hakbang ang team tulad po ng mainnet, staking at liquidity features, malaking tulong ito para sa mga Pinoy na naghahanap ng low-cost entry dito sa mundo ng crypto. Lalo na't marami sa atin ay may Pi balance na galing po sa mobile mining. Pero kung puro hype lang ito at wala pong solid follow-through, malaki po ang posibilidad na mabigo ulit ang mga expectations. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Picoin ay isa pa rin sa mga pinaka-interesting na project sa buong crypto space. Ang kanilang community-first approach, malaking user base at global presence ay napakahalaga. Pero kahit gaano pa karami ang users, kung wala pong klarong direksyon, open mainnet at saka real-world use cases, mananatili po itong isang magandang ideya lamang at hindi isang matagumpay na currency. Ang pagtaas po ng 9% ay maganda, pero hindi pa ito sapat para masabing tapos na ang downtrend. Kailangan po nating bantayan kung may kasunod bang solid development at aksyon mula sa Pi Core team. Kung maayos po ang galaw ng Pi Core team, pwedeng makabalik si Picoin sa spotlight at makabawi ang mga Pinoy investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.